Ang ating pong paksa ngayon ay isang paksa na maaring pamilyar sa ating lahat sapagkat papamagatan ko itong being born again. No, bakit ko pinili ito? Maaring nadidiscuss na rin natin ito sa ibang mga pagkakataon, I think sa Sunday school many years ago. Dahil minsan ay meron po akong nakausap, I think last week, na nagsabi, born again ho ba kayo? Sabi sa akin. At sumagot ako sa kanya, na born again. May pagkakaiba ba yung na born again sa born again? Sabi ko kasi yung pag sinabi mong born again kayo, parang ang tinutukoy mo isang religion, pero pag sinabi kong na born again ako, ang tinutukoy ko isang karanasan. So gusto kong ipaliwanag ito ng mas maayos ngayon at mas detalye yung punto na yan. Pinili ko na ito ang maging paksa natin. Buksan niyo ang inyong mga Bible, John chapter 3, verses 1 to 7, isang familiar account at dito ay mas malinaw na binanggit at naging paulit-ulit ang salitang born again o ang kapanganakang muli. May isang lalaki, kabilang sa mga Fariseyo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya ay pumunta kay Jesus ng gabi at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, malibang kasama niya ang Diyos. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay sa laman, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka. Aking sinasabi sa iyo, kailangan kayong ipanganak na muli. Ito po ang salita ng Panginoon. Now, tulad ng nabanggit ko kaninang umaga, ang ating bansa ay animoy nahahati ngayon dahil sa pag-aresto sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinapakita ito na ang isang leader, ang kanyang personalidad, ang kanyang impluensya, ang kanyang desisyon, at ang kanyang aksyon can sometimes lead to division within community, within society, or even the entire nation. At ito'y totoo sa halos maraming pagkakataon sa kasaysayan. Walang bansa na nag-e-exist na ang mga tao roon, ang bawat citizenry ay fully sumusuport sa kanilang pinuno o umu-oppose sa kanilang pinuno. There is always divisions of opinions, divisions of sentiments, biases, and allegiances. However, brethren, meron pong isang leader na ang kanyang aksyon ay nag-cause ng isang profound division sa entire humanity. At ang tinutukoy kong leader na yan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Si Jesus Christ, ang kanyang gawa ng kaligtasan ay nag-create ng isang clear dividing line among people. Hindi sa politika, hindi sa ekonomiya, hindi sa mga pananaw na panglipunan o sa relihiyon, kundi sa ugnayan sa Diyos, sa koneksyon sa Diyos. Itong division na ito ay sa pagitan ng mga taong ligtas at mga hindi ligtas. Sa pagitan ng mga taong mayroong relasyon sa Diyos at ng mga taong nasa labas ng pamilya ng Diyos. Si Jesus, sinabi niya rin mismo, ako'y nagpunta rito hindi para magbigay ng kapayapaan, kundi ng pagkakahati-hati. Sa pamilya, maaaring maging sa ating lipunan o sa ating sangkatauhan. Mayroong dividing line. Mga taong ligtas, may relasyon sa Diyos. Mga taong hindi ligtas, nasa labas ng pamilya ng Diyos.
Ngayong hapon ay mag-focus tayo sa isang well-known encounter sa New Testament between Jesus and Nicodemus. Pero before we dive into this scene, let me first read to you John chapter 2 verses 23 to 24. Basahin po natin. Nang siya'y nasa Jerusalem, ng kapistahan ng Pasko, marami ang sumasampalataya sa kanyang pangalan nang kanilang makita ang mga ginagawa niyang tanda. Subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. Now, dito makikita natin na may mga tao na humahanga sa Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang mga tanda at mga ginagawang himala. Pero sabi, hindi daw ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sapagkat alam niya ang puso ng mga taong ito. Ang mga taong ito'y humahanga sa kanya dahil sa kanyang mga ginagawang himala. Dahil sa kanyang mga ginagawang tanda. At hanggang doon lamang yon. Hanggang doon lamang yon. Maraming ganyan sa ating panahon ngayon. No? Humahanga at ang gusto lamang sa Panginoon ay ang kanyang mga gagawing himala, gagawing mga pagpapala. Pero hanggang doon lang yon. Pagkatapos sabihin ng Panginoong Jesucristo o isaysay ni John, itong pangyayaring ito, ay agad na ikinonekta niya rito ang pangyayari patungkol kay Nicodemo. Narito naman ang isang tao na humahanga rin sa mga tanda ni Jesus. Hinahangaan niya rin ang mga kamanghamanghang gawa ni Jesus. Pero hindi siya tumigil doon. Gusto niyang makilala si Jesus. At dito meron agad dividing line. Dividing line uli. May mga taong humahanga kay Jesus dahil sa kanyang tanda at mga himala. Merong mga taong humahanga kay Jesus dahil sa tanda at mga himala, pero hindi tumitigil doon. Gusto nilang malaman ang katotohanan patungkol kay Jesus. At sana nandun tayo sa bahaging yon. Ngayon, yan ay walang iba kundi si Nicodemus. Now, tingnan natin saglit, sino ba si Nicodemus? Sabi sa ating binasa, siya ay isang Pariseo. Ibig sabihin, siya ay membro ng isang sektang Hudyo na napaka-istrikto pagdating sa batas ni Moses. He was a man of law. He was a man of religion. Additionally, Nicodemus was a leader of the Jews. Siya ay membro ng Sanhedrin. Yung Sanhedrin, nung unang panahon, ay nasa ilalim yan ng Roman authority sa panahon ng Panginoong Jesucristo. Ang mga Romano, nung unang panahon, ay binigyan nila ng karapatan ang bawat mga mamamayan sa kanilang mga bayan na magkaroon sila ng mga, kung tawagin ay kani-kanilang mga pamunuan na siyang magpapasya sa maraming bagay na may kinalaman sa kanilang mga pinaiiral na batas. At sa mga Hudyo, ang pinaka-highest court nung panahon na yon ay ang tinatawag na Sanhedrin. Ang Sanhedrin, under the Roman authority, ay responsable sa mga bagay na may kinalaman sa batas ng mga Hudyo at relihiyon. Para bang sa ating panahon ngayon, sila ang nagpa-function similarly sa mga Supreme Court. Ang Supreme Court ay nag-a-act as the ultimate interpreter of the law. So, sila po yung ultimate, di ba? Mapapansin nyo kapag merong inakusahan, no, pagkatapos may apila yan. Kung ano man ang maging desisyon ng lower court, merong Court of Appeal, at kapag ano man ang desisyon ng Court of Appeal, ay pwede pang iapila sa pinakamataas na hukuman ng Supreme Court. At ang Supreme Court ang siyang supreme authority in terms of interpreting the law. Yan ang trabaho niya. Parang gano'n ang Sanhedrin. Sa mga Hudyo, nung unang panahon, ang Sanhedrin ang siyang supreme interpreters of the Jewish law, practices, and tradition ng mga Hudyo. Now, sinasabi rito na si Nicodemus daw ay pumunta kay Jesus ng gabi. At napakadami ng espekulasyon. Bakit pumunta si Nicodemus at pinili niyang bisitahin si Jesus ng gabi? May mga nagsasabi, siguro natatakot siya noon sa mga tao, sa sasabihin nila, o nahihiya siya
na lumapit kay Jesus samantalang mataas ang kanyang kalalagayan, pagkatapos pupunta siya kay Jesus Christ, kaya hindi siya nagpunta roon ng umaga, in the broad light, o broad daylight, kundi nagpunta siya ng gabi. At madalas ko nang narinig yan, at matagal na ako nakakapakinig ng mga pangangaral, nahihiya si Nicodemo. Pero lahat ng mga yan, sa tingin ko, ay intriga lamang. No? Sapagkat wala namang nakalagay sa text na kaya tumunta si Nicodemo ng gabi ay dahil nahihiya siya. No? Wala namang nakalagay, hindi ba? Pero, ang isa sa pwede nating sabihin, maaaring ito rin ang aking posisyon, ito hindi rin nakalagay sa text. Kaya siya pumunta ng gabi, ay dahil maaaring doon niya lang makaka-catch up si Jesus Christ sa gabi. Maaaring pareho silang busy sa umaga. Si Nicodemo ay busy sa umaga, may trabaho bilang Sanhedrin, bilang Pariseo. Si Jesus Christ naman ay busy sa kanyang pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos, paggawa ng mga himala, at marami pang iba. At maaaring sa gabi lang pwede siyang makausap. So, yun ang aking pananaw, bagamat hindi rin natin makikita ito sa text. So, dito makikita natin na nilapitan ni Nicodemo si Jesus sapagkat maaaring naiintriga siya sa mga tanda, mga wonders and miracles na kanyang pinerform. However, nung nagtanong si Nicodemus patungkol sa mga tanda ni Jesus, biglang nag-shift ang Panginoong Kristo doon sa issue. Inalis niya ang usapin sa mga tanda at dinala niya ang conversation doon sa mas significant at important issue. Pinapakita rito na kung gusto mong makilala ang Panginoong Kristo, hindi sapat na makilala mo siya bilang Panginoon ng mga himala. Kung ang iyong paghanga at pananampalataya kay Kristo ay nakalimita sa kanyang kakayanan na gumawa ng himala, magiging katulad ka lamang ni Nicodemus. Kaya nag-shift ang Panginoon Kristo mula doon sa usapin ng paggawa niya ng himala at mga tanda tungo sa mas mahalagang paksa. At ano yon? Ang paksa na may kinalaman sa kapanganakang muli. Sa ating panahon, may mga nagtuturo na kailangan daw natin ng mga kaloob ng milagro para ang mga tao ay manampalataya at mahikayat natin sa pananampalatayang Kristiyano. Pero ang insidenteng ito ay nagsasabi sa atin, hindi kailangan ito. Para ang isang tao ay mapabilang sa kanyang kaharian. Ang tanda at ang mga himala ay walang kapangyarihan maliban na maranasan ng isang tao ang kapanganakang muli. Pansin natin na sinabi ng Panginoon Kristo rito yung salitang truly, truly. Diba? Sa verse 3, katotohanang sinasabi ko sa iyo. Yung salitang truly, truly, sa wikang Griego, ito po ay amen. Amen, amen. It means something that cannot be disputed or denied. It emphasizes that unless a person is born again, they cannot see the kingdom of God. Now, consider, sino itong kinakausap ni Jesus? No, 'di ba? Sinabi ko kanina, sino ba siya? Si Nicodemo. Isang tao na may pagpapahalaga sa batas ni Moses. Isang tao ng relihiyon, no? At maaring ang taong ito sa kanyang pamumuhay at sa kanyang mga gawi, hinahanda niya rin ang kanyang sarili sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. No? Maaring ganyan si Nicodemo. At maaring ganyan din ang marami sa atin ngayon. Hinahanda ang ating sarili, katulad ni Nicodemo, para makapasok sa kaharian ng langit. Maaring yung iba naniniwala na ang paraan ng pagpasok sa kaharian ng langit is pamamagitan ng paggawa ng magagandang bagay, no? Pagiging isang mabuting tao, o paggawa ng mga ritual ng may katapatan, o sincere ka sa mga ritual and tradition na ginagawa mo. Pero katulad ni Nicodemo, sinasabi ng Panginoon, maliban na ikaw ay ipanganak na muli, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi sa iyong performance, kundi sa kapanganakang muli na dapat mangyari sa iyo. Now, alam nyo, gusto ko lang kayong tanungin, ano bang gusto nyong maalala sa tuwing kayo ay nagdiriwang ng kaarawan? Sino bang may birthday ngayon? Binati natin.
kanina? Walang umamin? Ano bang gusto niyo alalahanin kapag dumarating ang birthday niyo? Siguro ang inaalala ng iba yung gift o kaya yung greetings. Yung iba nagtatampo nga pagka hindi nag-greet. Ba't di ako nabati? No, sa aming GC. Something like that, ano? Pero di ba, dapat kung meron tayong gustong maalala, sa tuwing tayo may birthday, yung katotohanan tayo ay ipinanganak. No? The day that you were born. Kaya ka may buhay ngayon, kaya ka umiiral ngayon, yan ay proof na pinanganak ka. The same also is true sa larangang espiritual. Maaring meron kang mataas na kalalagayan sa lipunan, maaring relihiyoso ka, maaring namumuhay ka ng isang maayos na pamumuhay o tinatawag na morally upright, pero kung walang buhay na galing sa Espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ka napaiilalim sa mga taong pinaghaharian niya. Hindi ka nasasakop sa kanyang kaharian. Ikaw ay nananatiling nasa labas. Ikaw ay patay espiritual sapagkat ang ibig sabihin ng born again ay ang pagtanggap ng buhay mula sa Espiritu. It is receiving life from the Spirit. And yan ang message na gusto kong bigyang diin natin ngayon pong hapong ito. Everyone requires the Spirit's life to be part of God's kingdom. Everyone requires the Spirit's life to be part of God's kingdom. And that is what it means to be born again. Di ba? Medyo na-confuse nga si Nicodemo eh. Kaya sabi niya sa verse 4, di ba? Paano may papanganak muli ang isang matanda na? Makakapasok pa ba siya muli sa sinapupunan ng kanyang ina at maipanganak? Note yung salita ni Nicodemo na yon ay nagpapakita na magagawa ng tao eh. Di ba? How can a man be born again? So parang sinasabi niya, anong gagawin ko? Di ba? Anong gagawin ko para maipanganak muli ako? So dito, ang nasa isip pa rin ni Nicodemos ay, may magagawa ba ang tao para maipanganak siyang muli? Pero sinasabi rito ni Jesus, hindi ito yung magagawa ng tao, hindi ito magagaling sa tao, kundi kung ano yung gagawin at ibibigay ng Diyos. Kaya may dalawang bagay na gusto kong bigyan diin. At yung sasabihin ko rito nandun din sa ating text, madali lang sundan. Una, let's look at man's crucial state. And then secondly, let's look at man's essential need. First, man's crucial state. Ano ang kanyang kalalagayan? He is spiritually dead. Bakit siya kinakailangan ipanganak na muli? Sapagkat siya'y patay, espiritual. Ang tao bilang makasalanan ay walang buhay sa larangang ng Espiritu. At ipinaliwanag yan ni Jesus dito sa verse 6, yung sa kanyang sabihin, ang ipinanganak sa laman ay sa laman. That which is born of the flesh is flesh. At pag ginagamit yung salitang flesh, hindi ito tumutukoy lang sa yung laman na merong buto at merong dugo, itong laman na nararamdaman natin. Pag sinasabing laman, flesh, ang gamit po niyan, sarx, ang ibig sabihin niyan ay, yung buong mong pagkatao. Yung entire humanity mo, yung full humanity mo. Our full humanity is focused on worldly things and fleshly things. Yan ang full humanity natin. Being a sinner. There is no life in the realm of the Spirit. Wala tayong buhay sa larangang Espiritu. Dahil tayo makasalanan. Nakafocus ang ating buong pagkatao sa mga bagay ng mundo at sa mga bagay ng laman. Ang kailangan natin ngayon ay buhay mula sa Espiritu. At ito isang bagay na hindi mapuproduce ng laman. Hindi ito mapuproduce ng sino man. Gaano ka man karelihiyoso. Ang ating natural na estado ay walang kakayanang gumawa ng anumang bagay sa larangang espiritual na tayo'y magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Si Nicodemo, sa oras na ito, bagamat
Mataas ang kanyang kalagayan, marahil sa paningin ng ibang tao, pagdating sa kanyang kalalagayang pangrelihiyon, ngunit wala siyang buhay galing sa Espiritu. Kaya sinabi ni Jesus, maliban lang maipanganak kang muli, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. So it is wrong to think that religion belongs to the realm of the Spirit. No, a person may be excellent in religious matters yet still live according to the flesh. So maaaring disente siya, edukado siya, advocate siya ng mga katotohanan, maaaring meron siyang pagpapahalaga sa mga bagay na moral, maaaring kahanga-hanga siya, no, pagdating sa kanyang performance bilang isang mamamayan, ngunit siya pa rin ay nananatili sa larangang ng laman. Alam nyo, sinasabi nga ng marami na si Pope John Paul II, hindi palagay ko yung mga bata rito, hindi na naabutan yan, ano? Si Pope John Paul II, nakapunta rito yan sa Pilipinas. Batang-bata pa ako nung panahon na yun. Alala ko pa nga, naipit pa ako sa Baclaran eh. Kasi bata pa ako nung dumating siya at wala pa kami sa Panginoon, eh gusto ko rin makita. Eh, nang panahon na yun, nandun yung nagtatrabaho yung tatay ko sa Pasay. So, nandoon siya sa Baclaran, pupunta siya sa Redemptoris. So, sabi ko, alam ko yun pupunta ako. Ay, hindi ka naman makapasok kasi sobrang dami ng tao. Muntik pa akong matapakan dahil bata pa ako at maliit pa ako ng panahon na yan. Pero alam niyo ba na si Pope John Paul II, ang sabi nila, ang papa daw ng Roma na may pinakamaraming ginawang santo. Marami siyang kinanonized na saints. Isa na rito si Lorenzo Ruiz, isang Pilipino. Pero isang problema, sila'y naging santo sa larangan ng laman, sa paraan ng tao. That in itself is meaningless and unacceptable to God. If it is not true, the life of the Spirit, then it is meaningless, powerless, and unacceptable to God. What is the challenge to us? Ito yung challenge na gusto kong sabihin. Be mindful of a person's spiritual need. Be mindful of a person's spiritual need. Bakit ko sinabi yan? Often, when a well-known person in a society will visit you or will visit your home, halimbawa lang, merong isang kilalang tao sa lipunan, bumisita sa bahay mo, bakit siya bumisita, hindi natin alam. Baka nagkaroon siya ng lapses. Anong gagawin mo? Diba? Parang ang pagtrato mo sa kanya ay pagtrato ng isang VIP. Maaaring makalimutan mo na ang taong ito ay merong spiritual na kondisyon sa harapan ng Diyos. Itatrato mo siya tulad ng isang napakahalagang tao pero makakalimutan mo sino ba siya sa larangang spiritual. Tama ba yon? Si Nicodemo, membro siya ng Sanhedrin, pero tinrato siya ni Jesus hindi lamang ng may pagrespeto, kundi tinrato siya ni Jesus bilang isang tao na nangangailangan ng buhay mula sa Espiritu. Pwede ba natin gawin din yan sa iba? Can we extend the same grace to anyone God places in our path? Pwede ba nating ipakita doon sa mga taong maaring mababa ang kalalagayan sa lipunan? O maaring ang mga taong ito'y hinahangaan o tinitingala? Pwede ba natin itong gawin maging sa mga boss natin sa trabaho, sa mga taong may matataas na posisyon, o sa sino mang nagtatanong sa ating pananampalataya? Posible ba na sa tuwing nakikita natin sila, hindi lang natin nakikita ang kalagayan nila, kung siya ba ay mataas na antas sa lipunan, kung siya ba ay mababa, kung siya ba ay boss, kung siya ba ay simpleng empleyado lamang. Kundi ang nakikita mo, may pangangailangan siyang ng buhay galing sa Espiritu. Dumating ba kayo sa ganyan? Na yung kausap mo, tinitingnan mo, kailangan niya ng buhay galing sa Espiritu. Kasi minsan hindi natin tinitingnan yan eh. No? Di ba, nabanggit ko na sa inyo, madalas na pagka sumasakay ako ng
MRT, LRT, ang dami-daming tao, siksikan. Minsan nagtutulakan pa nga, at ako'y nakikipagtulakan na rin. No? Minsan, nakafocus na lang ako doon sa gusto ko makasakay, gusto ko makarating sa isang lugar. Minsan yung mga taong ito na nakikipagsiksikan sa akin ay nakakalimutan ko mga taong nangangailangan ng buhay galing sa Panginoon. Naisip niyo ba yon? Naisip niyo ba itong mga taong ito ay mapapahamak? Naisip niyo ba ang mga taong ito ay nanganganib sa paghuhukom ng Diyos? Kasi minsan ang nakikita natin, yung kalagayan lang nila sa lipunan. Yung kalalagayan lang nila bilang tao. No? Sa Psalm 73, makikita natin si Asaph. Di ba, ano nangyari doon? Si Asaph daw ay nagkaroon ng pagkainggit. Halos matisod siya, halos madapa siya, nang makita niya ang kasaganaan ng mga taong masasama. Bakit sumasagana yung mga taong masasama? At dahil doon, nagkaroon siya ng envy. Natisod siya. Na-stumble siya, halos madapa siya. Paano nabigyan ng solusyon yung kanyang nararamdaman? Sabi, until nung makarating siya sa sanktuaryo ng Panginoon at nakita niya ang kanilang katapusan. So nakita natin mga kapatid. So, walang dapat ikainggit sa mga taong maaaring sumasagana ang buhay, ngunit walang buhay galing sa Espiritu. Ang kailangan natin ipanalangin ang mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan na wala pa sa Panginoon. At kayong mga kabataan na nakikinig sa akin ngayon, huwag lang kayong mag-focus sa pag-aaral ninyo. Huwag lang kayong mag-focus sa maaaring leisure na kinahihiligan ninyo. Basketball man yan, naglalaro man kayo ng mga games sa inyong mga cellphone, o ano man. Sana isipin rin ninyo, mayroon kayong espiritual na kondisyon na higit na mahalagang pag-ukulan ng pansin. At tayong mga Kristiyano, we should always be concerned about the unbelievers. We should never assume. Anyway, meron naman silang free will eh. No? Siguro ba, umasa tayo na yung kanilang free will one day trust, will one day be used to trust God. No? Sana yung free will nila will one day lead them to choose Jesus. Yung mga kapatid, they are spiritually dead. Paano magpa-function ang kanilang free will sa larangang espiritual kung sila'y patay? Hindi nga nila kayang humakbang patungo kay Kristo, malibang ibigay ng Diyos sa kanila ang Espiritu, ang buhay galing sa Espiritu. Yung debate sa pagitan ni Erasmus at sa ni Luther, matatandaan ninyo? Di ba si Erasmus, doon sa kanyang pagtatanggol sa freedom of the will. Meron siyang libro niyan. Na ang kalooban ng tao ay may kalayaan na magpasya sa lahat ng bagay. Sinagot yan ni Martin Luther sa kanyang librong Bondage of the Will. Oo, ang tao may kapangyarihang magpasya sa mga gusto niya pero limitado ang kanyang kakayanan. Hindi niya kayang magpasya sa larangang espiritual sapagkat ang kanyang kalooban ay nabahira ng kasalanan. Ang kanyang kalooban ay pininsala ng kasalanan. Merong bandage ang kanyang kalooban ng kasalanan. Na maliban lang ang Diyos ang kumilos sa kanyang puso, maliban lang ang Diyos ay magbigay ng buhay sa kanya, hindi niya maiintindihan ang maraming bagay patungkol sa pananampalataya. Hindi siya hahakbang patungo kay Jesus. So yun po yung crucial na kalagayan ng tao. But let's go to the second heading. Man's essential need. What is the need of man? Life from the Spirit. Now, sa verse 3, sabi doon, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sa verse 5, he cannot enter the kingdom of God. Now, dito, ini-emphasize natin sa pulpitong ito maraming beses na pag pinag-uusapan ang kaharian ng Diyos, lalo na sa bagong tipan, ito ay hindi realm, kundi reign. Ito ay hindi domain, kundi dominion. Kasi madalas yun ang nasa isip natin eh. No? Pag sinasabi natin kaharian, ang iniisip natin teritoryo o palasyo.
Pero pag pinag-uusapan ng kaharian ng Diyos, ang pinag-uusapan ay may hari at may pinaghaharian. At kung nasaan ang mga tao ay mayroong pagpapailalim sa isang hari, nandoon ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, kung sa lugar na ito ang lahat ng tao ay nagpapailalim sa kaharian ni Kristo, narito ang kaharian ng Diyos. Sapagat ang kaharian ng Diyos ay hindi nakalimita sa teritoryo. Ito ay nasa lahat ng dako na ang mga tao ay nagpapailalim sa pagiging hari ni Jesus at hindi sila ang hari ng kanilang sarili. However, walang sino man ay magpapasakop sa pagiging hari ni Jesus malibang tumanggap siya ng buhay galing sa Espiritu. In other words, we cannot become believers unless we are born again. Nire-reverse ng marami yan eh. Kailan lang may narinig akong pangangaral sa YouTube eh. Na sabi niya, manampalataya ka para ma-born again ka. No, hindi ko gustong i-discredit yung sincerity nung nangangaral. Maring totoo siya sa kanyang puso, sa kanyang sinasabi. Pero hindi yun ang tama. Sapagkat papaano mananampalataya ang isang taong patay? Kinakailangan muna niyang tumanggap ng buhay galing sa Espiritu para siya manampalataya. Ayan ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. The Word of God is telling us that a person must be born again first so that he will believe and submit to Christ. Now, it is a difficult teaching. Right? But it is true. This experience is the work of God alone. Kaya anong sinabi ni Nicodemo, paano mangyayari yun? Paano magagawa ng tao yun na maipanganak niya muli ang kanyang sarili? Kita mo, tao pa rin na nasa isip niya. Anong magagawa ko? Anong sinabi ni Jesus, verse 5, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Now, ito isang bagay din na dapat kong ipaliwanag. Kasi may mga nagpapaliwanag sa tingin ko na hindi sumasapol sa tamang interpretation dito. Minsan ginagamit po ng iba ito na yung water dito ay baptism. Sabi nila, yan, may water. Ibig sabihin, baptism. Yung iba naman, ginagamit nila na yung water daw dito ay Word of God. Kasi yun daw ang sinabi ni Paul sa Ephesians na yung water ay symbol of Word of God. Pero gusto kong sabihin na yung salitang water dito is a figure of cleansing which is familiar kay Nicodemus being teacher of the Old Testament. Sapagkat ito ay kinuha o hinalaw sa Ezekiel chapter 36, verses 25 to 26. Basahin natin. I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleanness, and from all your idols I will cleanse you, and I will give you a new heart, a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh. So makikita natin na yung water dito, sabi niya, di ba? I will spring clean water on you. Ang Diyos daw mag-i-spring ng clean water. Literal ba yun? Nakakukuha siya ng tubig, biglang sprinkle niya doon sa mga tao? Hindi. Ang ibig lang sabihin, yung water dito is a symbol of cleansing from all wrong beliefs, practices, and habits. And then, yung pag-i-sprinkle niya ng water, sabi niya, wiwisikan ko kayo ng tubig. Pagkatapos, bibigyan ko kayo ng bagong puso at ng bagong espiritu. Pinagsama yun. So, yung pong experience ng pagiging born again ay pagbabago ng puso, pagkakaroon ng buhay espiritual, at paglilinis ng Diyos sa mga maling paniniwala at mga maling kaisipan. Yun ang ibig sabihin ng water dito. At sinabi pa rito, bibigyan ko kayo ng bagong puso. No, hindi puso na
na ang tawag yun, in-improve, kundi isang puso na bago talaga. Para bang transplanted heart. No? Isang puso na galing sa labas, inilagay doon. Bago na yung puso na nagpa-function. Diba? Yun ang ginagawa sa mga transplant. May nagpa-transplant ng kidney, ng liver, ng puso. Bago yun. Yung puso na yun. Hindi yun kanila. Bago na yun. Galing yun sa iba. Si Moso Istro, sabi, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Isang pusong nagpapasakop. Isang pusong nagpapailalim sa aking kalooban. Isang pusong sumusunod. Isang puso na kumikilala sa Diyos bilang hari. Ang punto rito, tayo ay dependent sa Diyos maging dito sa usapin ng regeneration o kapanganakang muli. Maging sa mga taong binabahagi na natin ng Ebanghelyo. Sa tuwing tayo nagsishare ng gospel, nangangaral, ng Ebanghelyo, hindi natin iniisip na sa galing ng pananalita natin, sa pagiging sincero ng ating pagsasalita sa Kanya, ay maaari na maunawaan niya ang salita ng Diyos. Hindi. Ginagawa natin ng malinaw, ng mahusay, pero nakaasa tayo pa rin sa Diyos na maaaring magbigay ng buhay sa Kanya sa oras na siya'y nakikinig ng salita ng Diyos na ipinapangaral natin. At kung hindi siya tumugon sa Ebanghelyo na ating ipinapangaral, ang dahilan na hindi tayo magaling magpaliwanag. Ang dahilan dahil hindi tayo eloquent, kundi ang paliwanag ay hindi kumilos ang Diyos sa Kanyang puso. Yan ang dapat nating tandaan. Ibig sabihin, dependent tayo sa Diyos lagi. Maging dito sa usaping ito. Ano yung challenge sa atin? The challenge is this. Be mindful that Christians receive the greatest blessings of all. Isipin niyan, mga kapatid. This is something that we cannot produce on ourselves. This is something that we cannot give. This is something that we have received. And if this is something that we have received this greatest blessing of all. Ang buhay mula sa Espiritu, ang pinakamahalagang pagpapala. Ang pinakamahalagang bagay na dumating sa atin. Higit na mahalaga kaysa sa kaginhawaan na meron tayo sa larangang material. Higit na mahalaga kaysa sa mga tagumpay na meron tayo sa ating mga craft o mga larangang kung saan involved tayo. It is far greater than all we dream of in this world. Be mindful of that, brethren. So kung na-born again ka ngayon, kung naintindihan mo ang ginawa ni Kristo, kung nanampalataya ka kay Kristo dahil mayroong nangyari sa'yo, may pagkilos na hindi mo alam na gumalaw ang Diyos sa buhay mo. At dahil doon, nataglay mo ang pagpapalang walang katulad. Sapagat hindi ito manggagaling sa tao. Hindi ito manggagaling sa sinuman. Ito ay pagkilos ng Diyos mula sa langit patungo sa iyo. Binigay niya ang buhay galing sa Espiritu. Kaya yan ay pagpapala sa atin. If you are a born-again Christian today, then you are the most blessed person in this world. Para sa mga di mananampalataya, kung sinabi ni Jesus kay Nicodemo na kailangan mo ng buhay, kasi malibang mangyari na ikaw ay magkaroon ng buhay galing sa Espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ka paghaharian ng Diyos. Kung sinabi yan ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemo na isang relihiyoso, may mataas na antas ng kalalagayang marahil ay pangrelihiyon sa kanyang kapanahunan, may kaalaman sa lumang tipan, magaling na leader. Huwag mong dayain ang sarili mo na hindi mo kailangan ito. Kailangan mo ang salitang ito ngayon. Unless you are born again, you cannot see and you cannot enter the kingdom of God. Sana'y ma-born again ka. Sana dumating ang buhay galing sa Espiritu sa iyo. At malalaman natin kung talagang dumating ito kung ikay nanampalataya kay Kristo.
Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na napagbulayan namin sa hapong ito. Sana'y lalong naintindihan namin sa aming sarili na hindi sa pamamagitan namin kung papaanong kami ay nagkaroon ng buhay espiritual. Hindi sa pamamagitan ng gawa ng tao, pagpapagal ng tao, o anumang mga kayang gawin ng tao para mapabuti ang aming kaugnayan sa iyo. Kumilos ka sa aming buhay. Sa hindi namin alam na paraan at hindi namin alam na dahilan, binigyan mo ng liwanag ang aming isip. Binigyan mo kami ng buhay espiritual. Ginising mo kami sa aming matagal ng pagkakatulog. Pinaunawa mo sa amin ang mga bagay na hindi namin kayang unawain sa sarili lang namin. At ito ay dahil sa buhay na galing sa Espiritu. At dahil doon nanampalataya kami kay Kristo. Nagsuko kami kay Kristo. At si Kristo ang aming Panginoon. Siya ang aming hari. Kami ang kanyang pinagaharian. Sana'y hindi lamang kami, kundi lahat kami na naririto ngayon at ang mga nakikinig sa amin sa live stream, lahat kami ay pinagaharian niya. Lahat kami ay ipinanganak na muli. Ngunit kung meron pa rito na hanggang ngayon ay wala pa sa iyo, aming Panginoon, maawa ka sa Kanya. Sana'y dumating sa Kanya ang buhay galing sa Espiritu. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.